na buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? Saan pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? Saan pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan ibinibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makapupunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakatatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling. Kailanganin man nito ang isang himala. Naisin mo lang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo nawa po ako ng may habag at mababatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso, na aking tunay na hinahangad na matupad kasama ng iyong sangnilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tingnan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong madalamhating ina. Pinagkatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak at ang Kanyang mga panalangin ay napakamakapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinis-linisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ating isama sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Natatanging intensyon ni Father Carmelo Jack Arada Jr., Gino Jacome, Renato Nacario, and for world peace. Para sa mga kaluluwa ni na Corazon, Gonzalo, Feliciana, Alfredo, Susana, Nenita, Amado, Luisa, Macario, Joseph, Lauro, Mario, Ligaya, Reynaldo, Mercedes, Salvacion, Maria Rosario, Felicidad, and for all souls.
Maglaan po tayo ng ilang sandali ng katahimikan bilang paghahanda ng ating mga sarili para sa banal na Eukaristiya. Magsilhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na Birhen ng Banal na Santatlo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ina, higit sa lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, anak ng walang hanggang Ama, itinatalaga namin sa iyo ang aming kaluluwa, kasama ang ng lahat ng kakayahan nito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal naming Ina, higit sa lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, pinakamamahal na Ina ng anak ng Diyos, itinatalaga namin sa iyo ang aming katawan, kasama ang lahat ng mga pandaman nito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal naming Ina, higit sa lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, pinakamamahal na esposa ng banal na Espiritu, itinatalaga ko sa iyo ang aking puso kasama ang lahat ng damdamin nito at hinihiling na makamtan ko mula sa Santissima Trinidad ang lahat ng mga biyayang kinakailangan para sa kaligtasan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Please stand for the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Behold the handmaid of the Lord. Be done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Altogether, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated. Muli, magandang gabi mga kapatid kay Kristo. Ngayon ay Biyernes sa unang linggo ng 40 araw ng paghahanda. Ang ating punong tagapagmisa ay si Reverendo Padre Alexis Miday. Magsitayo po ang lahat sa pagsisimula ng banal na Eukaristiya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, natitipon tayo ngayon upang magpuri at magpasalamat sa kabutihang loob ng Diyos. Sa ating salita ngayon, binibigyan tayo ni Jesus ng pamantayan na ang tao'y may pakiramdam na kahit pa nga ang galit ay bahagi ng likha ng Diyos. Ngunit kung ang galit ay kinimkim at itinabi, ito'y nagsisilbing pintuan ng kasalanan para sa puso. Kaya nga, inaanyayahan tayo na ibukas ang ating puso upang hilumin, palakasin, at laging tahanan ng Diyos ang ating puso at buhay. Mga kapatid, sumandali muna nating aminin ang ating mga nagagawang mga kasalanan at ilapit natin ito sa Diyos sa Kanyang awa at kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi,
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating kang tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti ay gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nalimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel.
yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo, ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon pa, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi, Padre Alex. Sisimulan po natin ang ating pagninilay sa isang tanong. Kasalanan daw ba ang magalit? Kasalanan daw ba ang magalit? Bilang taong may pakiramdam, bilang isang tao na mayroong emosyon, ang galit ay kapareho ng tuwa, ng lungkot, neutral. Hindi siya masama, hindi rin siya mabuti. Siya neutral, nasa pagitan. Ngunit pagdinilayan natin ngayon, sapagkat ang usapan tungkol sa galit ay ibinalik ni Jesus at ibinaling ni Jesus, hindi lamang sa kung ang kamay ay may bahid ng dugo, kundi kung nasa saan na ang sitwasyon at disposisyon ng puso. Kaya nga ang sabi, hindi ka nakapatay, hindi natin nalabag daw yung kalooban o yung utos ng Diyos, sapagkat sa puso pa lamang nagsisimula na ang pagkitilo o pagpatay. At yun ay ang tinatawag nating itinanim o kinimkim na galit. Nagsimula sa galit. Kaya nga, kailan nga ba nagiging kasalanan ang galit? Madali daw pong mahalata at malaman kapag merong itinatagong galit ang isang tao sa iyo. Halimbawa, nakagawa ka ng masama o ng kasalanan, meron daw pong 5 level. Yung unang level, yung okay lang. Yung bang tipong, galit ka ba? Sasabihin sa iyo hindi, okay lang. Lumabas sa ilong. Ikalawang level daw yung enjoy. Ano yung enjoy? Yung tipong, halimbawa, sanay na sanay dito yung mga nagpapaalam na asawa.
pwede ba akong pumunta dito sa ganito? Alam mo nang may atraso ka sa asawa mo. Sasabihin sa'yo na asawa mo, sige, enjoy. Nako, delikado na. May tinatago ng inis at galit yung asawa mo, huwag ka nang tumuloy. Ano? Ikatlo, some of the people become more spiritual. Yung itinatago nilang galit. Ang sasabihin na lang sa'yo sige, I'll pray for you. Nako, delikado. Kailangan mo malaman kung ano bang uring dasal ang kanilang binabanggit. Ano? Yung iba naman, sasabihin yung ika-4 na level, sabihin sa'yo, sige, wish you well. Yung wish you well na yun, may kadugtong talaga yun In hell. Nako, may tinatagong galit yun. At ang pinaka nakakatakot daw na level ng itinatagong galit ay yung level ng ingat ka. Ingat. Kasi baka may pinagpaplanuhan na yung pagbabanta na. No? Kaya sasabihin sa'yo, ganun ba? O sige, ingat ka. Nako. Pero biro. Kailan nagiging kasalanan ang galit? Ang puso daw po ay parang pressure cooker. Ang puso natin ay parang pressure cooker. Halimbawa na lang po, pagod ka galing trabaho, tas may nag-cut sa'yo sa traffic. O halimbawa naman, nag-post ng tungkol sa'yo sa social media ang isang taong kinaiinisan mo. O may kapamilya ka na paulit-ulit na ginagawa yung nakakainis na ugali. O pag uwi mo, yung ulam na tinatabi mo sa freezer, kinain ng kapatid mo. Lahat ng yun, hindi ka nag-react, hindi ka nagsalita, hindi ka nakipag-argumento, pero sa puso, may kumukulo, may umiinit, may pressure na namumuo. At ang galit ay parang pressure. Hindi pa ito kasalanan kapag nararamdaman mo. Pero magiging kasalanan nito kapag kinontrol na nito ang kilos at galaw natin. There is an anger that is not sinful. Anger by itself is not always wrong. Kahit naman si Jesus nakaranas ng galit. Kung matatandaan po natin yung eksena doon sa templo, nagalit si Jesus sapagkat yung templo ay ginawang parang palengke. At kaya nga nakita natin, ipinagtataob niya yung lamesa, nagliparan yung mga barya, at yun yung galit kung saan gusto niyang iwasto at itama ang nakita niyang pagkakamali. At ang sabi nga ni St. Thomas Aquinas, this is the kind of anger, the righteous anger, the passion to set things right. Gusto niyang itama ang nakita niyang mga mali at kabalintunaan. Kaya nga dito natin makikita kapag ang galit ay ginamit alang-alang sa pagtatama, alang-alang sa pag-ibig, nagiging isang malikhaing puwersa ang galit. Hindi ito kasalanan. O di po ba't matatandaan din natin, kahit naman si Moises, galit na galit nung makita niya ang mga Israelita na sumasamba na doon sa ginintoang guya. Ang ginawa niya, itinapon din niya yung guyang iyon, yung ginintoang guya na iyon. Para bang sinasabi ng uri ng galit na ito na hindi ito tama, hindi dapat ito nangyayari. Kaya nga minsan ang galit, ang ganitong uri ng galit ay parang sinasabi na merong tama na hindi na isabuhay, merong katotohanan na pinigilan, merong katarungan na hindi ibinigay. Kaya nga may sigasig ang galit na ito na itama at iwasto ang nakitang pagkakamali. Kapag nakaramdam ka ng ganitong uring galit, hindi ka ibig sabihin ay masamang Kristiyano ka na. Ibig sabihin lamang, isa kang tao na merong pakiramdam at merong nararamdamang katotohanan at kabutihan. Pero, meron din naman tayong tinatawag na galit na nagdudulot ng kasalanan. There is an anger that leads to sin. In our world today, Jesus warns us about the anger that is kept and hidden. Ang sabi niya, nagsisimula daw sa puso yung galit na iyon na itinutulak ang tao na magkasala. Yung bang tipong galit na pinapaulit-ulit natin kahit lumipas na, kahit matagal na, pinapaulit-ulit pa rin natin. Halimbawa, sa madaling araw, 2:00 ng madaling araw, nagngingit-ngit ka sa galit, tapos pinagpaplanuhan, nako, manda siya bukas, nako, lintik lang ang walang ganti, nako, dila lamang at mata lang niya ang walang latay. Yung galit na iyon ay nagsisilbing pintuan ng iba pang kasalanan. Para tuloy yung tipong nakagawa ng masama sa iyo noong 2017, hanggang ngayon kabisado mo pa lahat ng salitang narinig mo noon. Yung ganoong uri ng galit ay nagiging pintuan ng kasalanan. This kind of anger becomes a doorway to other sins, becomes a doorway to sin.
At kaya nga, bagamat ang galit ay neutral, hindi agad masama, hindi agad mabuti, pero kapag ka daw ito'y itinabi at kinimkim, doon nagiging kasalanan at mapanganib ang galit. Kung maaalala po natin ang kwento ng magkapatid na si Cain at si Abel. Si Cain, hindi naman nagsimula sa pagpatay ang kasalanan niya. Nagsimula ito sa pagkukumpara ng alay nilang magkapatid. Yung pagkukumpara, naitulak siya na mainggit. Yung inggit, naging tahimik na galit. At yung tahimik na galit, yung itinanim na galit, ay naging pagpatay, naging karahasan. Sin did not begin in that field where Cain murdered his brother. Sin began in the heart. May itinagong galit, may itinanim na galit. Because anger that is not accepted, understood, and released becomes resentment. And resentment becomes hatred. And hatred always leads to destruction. Ganoon ang nagagawa ng itinatabing galit. Pero ang mabuting balita ngayon, ang magandang balita ngayon, ang galit ay pwedeng hindi namang sumambulat kapag ito ipinahayag at ibinaling sa ibang bagay. Paano? Katulad ng binanggit sa ating unang pagbasa sa aklat ni Ezekiel. Ang sabi, kung ang isang makasalanan ay tatalikod sa kanyang kasalanan, maaring mauwi pa siya sa buhay at hindi sa kamatayan. Kaya nga, kahit ang pusong may itinanim na galit, pwede pa rin itong mapahilom at mapagaling kung ibabaling niya ng wasto ang galit na kanyang naranasan. Kahit naman po yung pressure sa pressure cooker, kahit yan yung namumuuna, kung ito'y idedirekta o ibabaling sa isang channel na maayos, mabuti, kahit yung pressure na namumuo ay magiging mapagpanibago at mapapakinabangan. Halimbawa na lang po, yung galit, pwede minsan maging panalangin. Yung bang tipong, minsan nga, ang pinakatapat nating panalangin ay mapapasambulat na lang tayo sa Panginoon na, Lord, galit ako. Lord, nasaktan ako. Lord, tulungan mo naman akong magpatawad. Minsan, yun pa nga yung mga pinakatapat nating panalangin. Anger is like heat in the pressure cooker. It is not a sin to feel the heat. But if you keep it inside, without forgiveness, without reconciliation, without understanding, without prayer, it will eventually explode and destroy hearts, including yours. Kaya nga dito natin mauunawaan na hindi kasalanan agad ang makaramdam ng galit. Pero ang galit kapag hindi naibaling sa pagpapatawad, pakikipagkasundo, pag-unawa, panalangin, sasabog at sasambulat ito at wawasakin nito ang lahat ng pusong madadaanan nito kahit pa nga iyang puso na iyan. At kaya nga ngayon, inaanyayahan tayo. Ang sabi ni Jesus sa ating mabuting balita, kung maalala mo na merong atraso, merong sama ng loob, merong pagkakasala, iwan mo muna yung alay mo sa altar at bumalik ka sa iyong kapatid upang makipagkasundo. Be reconciled quickly because a heart that learns how to release anger in forgiveness, in reconciliation, in understanding, in prayer, that heart does not burst in hatred. It grows in love. Kapag daw ang puso ay natutong ibaling ang galit sa pagpapatawad, pakikipagkasundo, pag-unawa at panalangin, hindi siya sasambulat sa pagtawasak, kundi lalago siya sa pagmamahal. Uusbong siya sa tunay na pag-ibig. Kasalanan bang magalit? Oo o hindi. Tayo na, ang puso na natin, ang bahalang umunawa. Amen. Magsitayo tayo para sa panalangin ng bayan. Labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo at pag-aaway-away. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng pusong nagiging daan ng paghihilom at pagpapatawad. Humiling tayo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan, at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan, sa Ukraine at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pag-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating idalangin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin, at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ito ang aming alay sa iyong kabanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinabuklod ang iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayanan kaming nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan, upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Panginoon, hindi ako Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. May buong pagtitiwala at pagmamahal tumawag tayo sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at wag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makisalo sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingang sa amin na uukol at pagdalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo sa habang panahon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali sa ilan lamang pong pabatid. Pagkatapos po ng ating misa ngayon ay dediretso po tayo sa ating pampamayanan, pamparokyang Daan ng Krus. At ganun pa rin po, kada Biyernes po ngayong panahon po ng Kwaresma, inaanyayahan po kayo na makiisa. Bisitahin lamang po ang ating FB page at maging yung mga tarpaulin na nakaprint po sa ating mga barangay hall at sa ating harapan ng simbahan upang magabayan tayo sa ruta, sa lugar ng ating magiging mga Daan ng Krus tuwing Biyernes ngayong panahon ng Kwaresma. Bukas din po, Sabado, ay ang ating Praise and Worship Parish Lenten Recollection. So after our 6 p.m. Mass, ay magkakaroon po tayo ng Parish Lenten Recollection at inimbitahan po natin ang ating mga kakilala at kaibigan, ang mga involved sa ministry with persons in street dwelling situation, yung mga naglilingkod sa mga kapatid natin na tanging langsangan ang ikinabubuhay at tahanan. Kaya nga iniimbitahan po kayo na umattend po bukas ng gabi sa ating Praise and Worship Parish Lenten Recollection. At sa susunod pa pong Sabado, March 7 naman ang ating Kumpisalang Bayan. Nag-imbita po tayo ng maraming mga pari upang pakinggan ang pangungumpisal ng ating mga kaparokya. Kaya nga samantalahin po natin ang pagkakataong ito na makapagbalik loob sa sakramento ng pakikipagkasundo. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa ating banal na misa at sa inyo pong lahat ng mga nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw, o Prinsipe ng makalangit na hukbo, sa kapangyarihan ng Diyos, ay ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ng lahat ng malulupit na spiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. maraming salamat po at magandang gabi po.